kung ano bang mga hidwaan nila doon sa lower house, meron man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang dapat na gawin nasa sa ayos na naaayon sa batas. So sa akin personally, if you are asking me about their contribution towards counterinsurgency, napakalaki po, napakalaki, sobrang laki ang kanilang naitulong talaga yung SMNI pagdating diyan sa ating counterinsurgency. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa naging interview ni Senator Bato de la Rosa ay nabanggit niya na posibleng may pagkukulang umano ang ating otoridad, lalo na pagdating sa intel sa nangyaring pagpapasabog sa MSU sa Marawi mga kababayan po natin. Dahil bakit nakalusot ang mga ganitong grupo at kita po natin napakarami ang nabiktima at may mga namatay pa nga, may mga naiwang pamilya. So ganun pa man mga kababayan po natin, ito ay iniimbestigahan pa at inaalam pa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at hindi pa sila nagpalabas ng official na result. Ngunit nahuli na nga ang isa sa mga suspect sa mga nagpasabog mga kababayan po natin, napakabata pa, tingnan po natin, napakabata pa ni Totoy para masangkot sa ganitong kalakaran. So hindi naawa na napakaraming mga kababayan po natin ang nadisgrasya at may mga nawalan pa ng buhay. So dapat dito mga kababayan po natin, bitay din ang parusa sa kanya o kamatayan din dapat kung maaari dahil marami ang buhay na nawala dahil sa kanilang ginawang walang awa na pagpapasabog. At sa issue naman ng SMNI at tinanong nga itong Senator Bato de la Rosa kung posible o manong ikansila or magpalabas ng resolusyon itong House of Representatives para ikansila na itong prangkisa ng SMNI News, ay titingnan umano ni Senator Bato de la Rosa. Dahil unang-una, malaki umano ang natulong ng SMNI pagdating sa insurgency, sa NTF-ELCAC at sa pagtugis ng ilang mga miyembro nitong makakaliwa. Siyempre, ang pagbulgar, alam naman po natin, na nabubulgar sila at ang kanilang akusasyon ay niriridtag sila, which is totoo naman mga kababayan po natin na yun talaga ang kanilang gawain. At patungkol naman sa may mga hawak na barel ay ngayon gustong mangyari ay lahat na humahawak ng barel o may barel ay dapat pumasok sa reserve forces ng ating bansa para magamit protection if in case na magkaroon man ng gulo or pasukin tayo ng mga dayuhan. So, pabor ako dyan sa ganyang panukala mga kababayan po natin. Kaso wala pa tayong barel. Kailangan pa natin bumili para makapasok po tayo sa reserve army. Para lumalabas na there is no failure of intelligence. Kasi may mga naunang balita na patungkol dito, may mga balak silang gagawin. Pero yun nga, baka mayroong failure to appreciate intelligence or to failure to perform security preparations based on the intelligence. Kasi kahit na mayroong informasyon, wala yan. Pag baliwala mo yung intelligence report, wala kang gagawing kaukulang action, then sigurado na pagdating sa atake, you will be defenseless. Hindi ka handa. But still, sir, may lapses, may failure. So, ito po ba yung isa sa iimbestigahan ng mga Senate committees? Most likely kasama yan dahil nga lives have been lost, di ba? Isa yan sa tutukuyin ng ating Senate hearing. Yeah. Well, wala pa schedule but it was already referred to the Senate Committee on Defense and Security primarily and secondarily referred to my committee in public order. So Plan to look into the resolution or amendment para sa gun ban law. Kasi ang nangyayari, pag may gun ban, yung responsible gun owners, sila na-apektuhan Then yung mga criminals, nakakagawa pa rin ng krimen nila, just like the series of shooting incidents sa loob ng bar, sa loob ng bus. well, ako bilang isang gun enthusiast talaga, I don't like gun ban, di ba? Pero titingnan kasi natin yung pagkalahatan ng buong the big picture of imposing gun ban. Dapat i-consider natin yan. And kailangan natin mapag-usapan yan ng thorough study should be made. And dapat pati na yung kumilig dyan at lahat ng mga stakeholders
pagdating sa seguridad during elections ay pakinggan natin. Pakinggan natin. Dalawang taon lang kasi binibigay na permit to carry firearm outside residence. Baka meron ba kayo naisip na kaming 5 taon or 10 years? Well, initially, yan yung ating plano na kung pwede, kasi ginawa natin 5 years yung LTAP, ginawa natin 5 years yung license. So gusto rin sana natin gawin na 5 years yung PTC4. But then again, nag-request ang PNP na kasi iba na itong carrying firearms outside the residence, kung pwede gawing 2 years lang dahil nga kailangan ma-renew yung mga permits kasi in a matter of 2 years, we don't know something happens to the mind of the gun holders. Baka ito masiraan ng bait. Then hindi na dapat ma-renew, di ba? So yun ang safety features ng batas na ginawa natin. Senador, maraming mga kababayan tayo na gusto mag-renta kaya lang nahihirapan dahil nga doon sa dito. Euro? Hindi ba pwedeng tanggalin na lang daw nyo para hindi hirapan yung ating mga kababayan na gustong bumili pa ng baril? Alam mo, kung meron mang tanggalin na requirements sa posisyon ng firearms, pinakalas na tanggalin talaga yung euro para sa akin, ha? Because euro, diyan natin na-determine kung fit ba siya, mentally fit ba siya na maghawak ng armas. Dahil kung hindi siya mentally fit, then everybody around him is in danger kapag may hawak siya ng armas tapos hindi pala siya mentally fit. Kasi, Senador, yung airtag naman sa panahon ni Alan Pulisin, di ba? Nakatupad yung airtag. Yes, kunyan, panahon ni yung paggawa lang ng bagong batas no, yung Comprehensive Firearms Law na 10591. Yan yun, isa yan sa implementing rules and regulations na ginawa yung LTAP para masiguro na regulated talaga yung paghawak ng armas. Pero kayo sa inyo po, Senador, talagang gusto nyo tanggalin na yung euro. Euro? Ay, hindi. Ako, pinakahuli. Kung may tanggalin tayo, pinakahuli. Hindi ang priority tanggalin. Dahil that is the essence of regulation. Ma-regulate kung sino dapat ang maghawak at sino hindi dapat makahawak ng armas. Kasi nahihirapan po sila, Senador, na kumuha nga dyan ng euro pagka euro sila. Anong ibig sabihin? Mahirap ang access o mahirapan sila makapasa sa euro? Yun, nahihirapan sila makapasa. Kung mahirapan Kung nahihirapan makapasa sa Neurotest, may problema yan, mga kababayan pa natin. So, hindi sila dapat isyuhan ng kanilang lisensya ng kanilang baril. Hindi nga nakapasa, ibig sabihin may problema. Tama yung Senator Bato. makapasa, talagang hindi dapat sila maghawak ng armas. Ako, kung hindi sila makapasa sa euro, dapat hindi talaga sila bigyan ng hawak ng armas. Ang totoo yung sinasabi mo, yung isimin ay napakalaki ang naitulong, lalong-lalo na sa ating NTF-ELCAC. Talagang yan lang ang radio station na nakita ko na talagang fearless na lumalaban sa CPP, NP, NDF at walang takot. So dapat yan ay suportahan natin. Talagang sa akin whatever kung ano bang mga hidwaan nila doon sa lower house, kung meron man silang nagawang pagkakamali doon sa lower house, then gawin nila ang dapat na gawin nasa naaayon sa batas. Pero sa akin personally, if you are asking me about their contribution towards counterinsurgency, napakalaki po, sobrang laki ang kanilang naitulong talaga yung SMNI pagdating dyan sa ating counterinsurgency effort. Napakalaki. So, yan po ang naging komento ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan po natin, patungkol sa isiminay nyo. So, posibleng kung ikansela, aprobahan man ang pagkansela nito sa House of Representatives sa kanilang umano'y prangkisa, posibleng may iba pala sa Senado, mga kababayan po natin. Kasi kung tutuusin, ang naging issue ng pagtanong ni Ka-Eric ng 1.8 billion na travel fund umano ni House Speaker Martin Romualdez ay sa kanila lang yon, dapat personal yon. So si Ka-Eric dapat ang kanilang kasuhan, hindi nila pag-iinitan ang prangkisa ng isiminay. So ito rin ang punto ni Senator Bato de la Rosa. So tama po, personal na piduan nila yon, wag nila idamay ang prangkisa. Nobody can say na ayaw nila ng kapayapaan. Everybody wants peace. Ako, I'm in favor of peace talks, provided no
ceasefire Yun. para hindi bigyan ng tsansa yung CBP and PNDF na ngayon ay lugmok na makabangon at lumaban na naman sa ating gobyerno. Dapat walang ceasefire, tuloy-tuloy lang yan. Yung peace talk, usap tayo. Pero you are in no position to demand. Diba? So, ito mas maganda itong paninindigan ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan po natin. Mas maganda pa ata kaysa ilang matataas na opisyal ng ating gobyerno. Ano? Ito ang may tamang pag-iisip at talagang may experience pagdating sa mga usapang pangkapayapaan sa mga makakaliwang grupo. Kita nyo naman, base sa experience ni Senator Bato de la Rosa, nagkaroon ng ceasefire, tapos meron ng face talk. Ang nangyayari ngayon, mga kababayan po natin, ay binobomba, may mga pinapasok sila na ilang lugar dahil patuloy sila na nagpapalakas at nagre-recruit. Samantala yung ating gobyerno ay nananahimik dahil nga sa kasunduan na ceasefire. Pero sila ay hindi sinusunod. Tingnan nyo, mga kababayan po natin. So ngayon, base sa naging experience ni Vice President Sara at ni Senator Bato de la Rosa, sige, ituloy yung usapang pangkapayapaan. Magkaroon ng kasunduan pero hindi itigil ang opensiba sa mga grupong ito. Para kung talagang hindi sila susunod, mauubos sila, mga kababayan po natin. So tama yan, kasi mahina na sila. Gising na ang mga Pilipino. Kaso nagpapalakas sila ngayon dahil malakas na naman sila dyan sa Kongreso. So kita natin, pinangalanan ng ilang mga resource person sa Senado na umano itong si Raul Manuel ay nangre-recruit na mga kabataan na sumanib dito sa grupo ng makakaliwa. So, ayan aktibo na sa Kongreso, mga kababayan po natin. Hindi magalaw-galaw. Palagay ko isa yan sa dapat imbestigahan ng mga senador po natin. Kasi malinaw ang sinabi nitong mga resource person na dating miyembro ng dating kadre, mga kababayan po natin. So kayo, pabor ba kayo na pag-inita na lang ng House of Representatives ang prangkisa ng Isiminay, which is personal na issue naman ang sinabi ni Ka Eric, at ang usapan sa pangkapayapaan, mga kababayan po natin, kung akong tatanungin talaga, hindi ako pabor. Pero kung usapang pangkapayapaan, okay, pabor tayo, wag lang itigil itong putukan. At syempre, ang antayin po natin sa mga nangyayari ngayon, lalo na ang nangyayari sa Marawi, kung ano ang kahinatnan nitong investigasyon. So ngayon, may nahuli na sila na isa o mano sa mga suspect sa mga nagpapasabog. Antayin natin na mahuli itong mastermind, mga kababayan po natin. So yan po yung ating mga update para sa karagdagang update, mga mainit na issue na pinag-uusapan sa ating bansa. Komento ng mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Nabibigyan natin ng ating sariling komento, opinion sa loobin. Huwag kalimutan mag-follow, subscribe sa ating social media platform. This is Kababayan Viral Feeds. Hanggang sa muling pagkikita. Alam.